Napaga naman ang penitensya ng mga suki ng mga bus. Kasunod kasi ng taas pamasahe sa mga provincial bus. Simula ngayong araw po yan, isusunod na ang mga city bus. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, ramdam na ng mga pasahero ang taas singil sa pamasahe sa mga provincial bus at bukas naman inaasahang i-anunsyo ng LTFRB ang magiging galawan ng taas pamasahe sa city bus. Linggo ang bumibiyahe paakyat ng Baguio ang estudyanteng si Kisha mula sa Quezon City. Kaya mabigat daw para sa kanya ang dagdag pasahe sa provincial buses. Medyo mabigat po especially as a student. So, bukod sa everyday expenses, dumadagdag pa po yung increase dun sa bus. Dahil sa provisional increase, ang dating 641 pesos sa pamasahe sa regular bus pa Baguio mula sa isang terminal sa Cubao, 740 pesos na. Ang first class na dating 1,038 pesos, naging 1,139 pesos. Ipinatupad ang dagdag pasahe sa provincial buses itong Sabado, 2 linggo bago ang Semana Santa kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga bibiyahe. Ang taga-Ginobatan Albay na si Lisa, nag-ordinary bus na para makatipid. Tanungin ko lang, siyempre nagtaas na naman ang presyo ngayon sa pamasahe. Ano masasabi niyo? Wala, talagang limit na magpa-Manila. Mahirap na. Ayon sa LTFRB, tataas din ang pamasahe sa city buses. Pinaplansya kung magkano at ia-anunsyo bukas. Iba ang fare structure ng metro buses compared sa provincial buses. Iba rin yung expense basket ng provincial buses compared to the city bus. Hindi sila the same. Pero sino mas magiging mataas, provincial or city? Tingnan natin bukas. Bukas, hanggang Huwebes naman mamamahagi ang DSWD ng 5,000 pisong ayuda sa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Sabi ng DSWD, posibleng sa Lunes ang bigayan ng ayuda sa mga jeepney driver at isusunod ang iba pang public utility vehicle drivers. Kung kakailanganin, posibleng may bigayan muli ng ayuda mula sa pondo ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ang instruction ng ating presidente, kailangan multiple times kung tumagal pa to. 139,000 will cost the government around close to 700 million pesos. So nakahanda na yan. Inaayos na rin ng DOTR ang paglalabas ng 2.56 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy ng operators at drivers ng public utility vehicles. Inaasahan ng DOTR na bagaman may ayuda at fuel subsidy para sa transport sector, may transport groups pa ring hihirit ng fare hike. Ang purpose kasi naman po ng fare hike is more of sustainability, no? To ensure na meron tayong transportation, we really have to strike a balance between approving and giving a fare hike and also the capability of our commuters to pay the supposed fare hike. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, may kinakasang nationwide strike ang grupong Piston at mga kaalyadong progresibong grupo sa March 19. Ipinanawagan din nila ang pagbasura sa oil deregulation law. 5,000 sa naaabot. Halos kulang pa ng 2 days na para ibang krudo namin sa aming mga sasakyan. Mariresolve ba yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon? Pag-aralan, pag-usapan at kung sino-sino yung mga grupo na kakausapin po nila para po mailatag natin kung ilan po ang kinakailangan ng mga personnel na i-deploy. Mel, sa gitna nga ng taas pamasahe ayon sa DOTR ay inaaral na rin nila yung paglulunsad ng libreng sakay, no? At ito raw, Mel, ay gagawin nila tuwing rush hour para nga higit na mabigyan ng proteksyon ang mga commuter. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.